What's up guys? Welcome to my channel. Again, ipapakita ko lang ulit ngayon yung ginagawa ko ngayon kay Sigma. So, magpapalit ako ng lining. Tapos check up ko na rin yung aking clutch basket. For 3 years, ito guys ang nakita ko. Meron na rin siyang mga grooves. Yan. Hindi naman siya ganong kalaliman, pero hindi na siya acceptable kasi nakasegunda ako, ramdam ko yung dragging, kaya minabuti ko na mag check na rin ng clutch basket. Balak ko magpalit pero wala pa tayong budget. So ang gagawin ko ngayon, kikilin ko lang muna siya katulad nung ginagawa ko kanina. Hindi ko lang siya nabibidyohan kasi mahirap mag video habang nagkikikil, lalo na mag-isa lang ako dito. Yan. Ito nga pala yung kanina, oh. Yan, kung nakikita nyo guys, oh. Yan, yan ang kinikikil ko kanina. Yan. Tapos hindi ko pa natapos yung kabilang side, kaya tapusin ko mamaya. Yan, nag-check na rin ako ng aking lining. So hindi ko alam kung sunog na ba to kasi maitim na siya, pero matigas na rin. Ang pangit nga lang ng itsura niya, hindi ko alam kung sunog. Yan, oh. Tapos plate looks good, lining ulit. Maganda nga pala guys yung lining na to, no? Kahit ang brand nito yung GPC, pero masyado siyang manipis, no? Masyadong manipis yung lining niya, siguro mabilis masunog. Yan, oh. Yan. Ito yung nako sa kanya, maitim na rin. Yan. Tinignan ko yung aking clutch housing niya, oh. Maganda pa yung clutch housing niya, hindi pa naman siya lumubog. Yan ang kayang housing. Replacement na to guys, kasi yung original na housing ni Sigma walang mga butas-butas na ganyan. Yan, walang kakapitan. Yan. Dito muna tayo guys sa liwanag. Dito muna. Nagkikilin ko. Ito nga pala pang kikil ko. Yan. Mas magandang ganito ang gamitin, o kaya liha, tapos lagyan ng kahoy para flat yung surface, para pantay yung pagkakikil. Ganyan naman. Ganyan hanggang sa maging ganito. Maintindihan mo, malaki na kayo, hindi nyo na kailangan logic. Tapos magkakabit na rin tayo ng bagong clutch spring pang XRM, kasi yung ating clutch spring, yan, yung clutch spring natin, oh, ang lambot, napakalambot nito guys, kayang ito yung original, ang lambot niya guys.
lambot ng clutch spring. Ito yung pang XRM. Tatlo lang naman guys ang ano natin. Matigas siya, mas matigas siya kumpara dito. Konti lang pinagka ano nila, mas mataas lang yung pang XRM ng kaunti. Yan. Yan, mas mataas lang ng kaunti. Ito yung stock. Ito yung stock. Ito yung sa XRM. Ito naman yung sa stock natin. Lambot. Yan. Tapos magdagdag na yung plate. Dadagdag lang ilalagay. Okay. Yan, okay na guys. Masyado maliwanag sa labas. Masyado maliwanag dito ano. Pero ito na guys, oh. Yan. Kinikil ko lang siya. Okay pa naman ang fitting niya. Okay pa naman ang fitting niya guys, oh. Yan. At least kahit papano hindi pa siya na sobraan yung fitting nung clutch lining natin. Pasuliin natin. Actually guys, hindi pala ako mekaniko ha. Papanggap lang ako. Good luck na lang sa motor ko. Yan ang ating clutch housing. Nasa na muna natin. Ulit guys, no, pang TMX. Yung housing na to guys, binili ko sa Shopee. Sa Lazada pala. Pang TMX. Maganda. Kasi maganda ang kapit niya dahil sa mga butas-butas nito guys. Yun nga lang, ang disadvantage nito guys is madali rin siyang makapudpud, makapudpud yung lining natin. Ngayon magpapalit na rin ako ng clutch lining. Ang ating clutch lining, dalawang ganito ang kailangan natin guys. Manipis lang rin naman yung lining na to, kaya kung sakaling hindi pa siya kasya guys, yan pang TMX na lining at 5 piraso ang laman, ang sisigma natin is 6 ang laman. Siguro hindi na natin ito ibabad sa langis, sa oil. Okay lang yan, wala nang kaso yun kung ibabad natin, kasi bubuhusan rin naman natin ito ng oil mamaya. Ang paliliguan, ganyan. So, marami na rin naman sa atin na nakakaalam kung paano maglagay ng lining. Yan. Lining plate, yan lang naman. Lining plate. Yun lang naman ang sequence nun guys. Lining plate. Tingnan ko muna lahat ng plate ko. Yan guys, so sunog. May sunog na siya, no? Mas maganda nito guys kung
lilihain pa ninyo yung ano, yung line, yung plate natin, clutch plate. Mas makapit siya, kaya lang yun nga, ganun talaga guys pagka ano, pagka dadagdagan mo ng ganun talaga guys kapag dadagdagan mo ng friction yung ano natin, meron na siyang lining, plate, lining, plate, lining, plate, plate, lining, plate, lining. Kuha na tayo ng isang plate. Okay guys, gamit na tayo ng isang plate. Bali ang plate natin ay dating 5, ngayon 6 na. Ayan, ito yung binili ko sa Divisoria nung nagpunta ako. Ayan, plate. Ilan na yan guys, tama? Oh. Isang lining pa ulit. Kumapala na siya. Batak na batak. Yun o. Ano mo yung combination guys? Lining, plate, lining, plate, lining. Tapos dalawang plate. Lining, plate, lining, plate. Tapos lining. XRM, tsaka XRM. At ito ang ating stock. Pakita ko na sa inyo guys yung nangyari sa plate ko, nabasag na. Ito na ito guys, stock. Ayan. Nangyari. Yan. Hindi lumalapat. May cap siya, di ba?
Hindi na ako nagpalit ng gasket guys kasi maganda pa naman yung gasket niya. Punasan na lang natin. Hindi pa naman siya guys naglili. And guys, ang nangyari pala guys is tinanggal ko ulit yung isang plate na nilagay ko kasi sobrang tawag dito, sobrang lakas ng naisip ko baka hindi kayanin nung baka masunog lang o kaya kasi tsaka nagdra-dragging na din. Tinesting ko kaya tinanggal ko ulit yung clutch. Kaya yun, parang binaklas ko ulit tsaka ibinalik ko ulit sa dati, pero naglagay ako ng isang bagong clutch plate. Tsaka maganda naman yung niya, yung response kahit clutch spring na lang pinalitan ko, yung matigas na clutch spring ng XRM. Ito, pero mas maganda sana kung 4 na ganito guys, no, or 4, mas maganda pala guys kung 6 na ganito ang ilalagay natin. So next time bibili ulit ako ng isang set pa nito, tapos ipapalitan ko yung lumang stock na 3 na iwan dito sa loob kasi kaya niya pa naman yung yung andak, hindi naman siya nagtaka-tracking. Sobrang lakas kanina guys hindi kaya nung okay guys, hanggang sa susunod na video. Hinapon na ako rito sa pag-experiment ng kung anong magandang gamitin ba. Anyway, bibili muna ako ng langis tapos tsaka sasalinan ko ulit ng bagong langis. Kita-kita lang ulit tayo guys sa susunod na kong video. Maraming salamat sa panonood. Ang kalat ko pa okay na.